Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala sa araling ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa Tauhidur Rububiyyah. Noong nakaraang aralin ay nabigyan natin ng pahapyaw na pakahulugan ang salitang tauhid at nabanggit din natin ang tungkol sa tatlong uri ng tauhid. Ngayon insyaallah ta'ala ay aalamin natin ang pangkalahatang kahulugan ng tauhid na nababanggit na dito ang tatlong mga uri nito. Ang tauhid, ito ay ang pagpapatutuo at pagkilala sa kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon, rububiyyah, sa kanyang pagiging Diyos na karapat-dapat sambahin, uluhiyyah, at sa pagtataglay ng kanyang mga pangalan at katangian, al-asma was sifat, sa pamamagitan ng puso at isip, pananalita at gawain. Ang tatlong uri ng tauhid na ating nabanggit ay nararapat lamang na talakayin isa-isa sa mas malawak na pagtalakay upang ang mga ito ay mas higit na maging malinaw sa bawat isa sa atin, insyaallah ta'ala. Ang Tauhidur Rububiyyah, ito ay ang ifradullahi ta'ala biaf'alihi, bi an yu'takada annahu wahdahul khaliqu li jami'il makhluqat. Ibig sabihin ay ang gawing nag-iisa ang Allahu Ta'ala o kilalanin ang kanyang kaisahan sa kanyang mga gawain. At ito ay ang paniniwala na siya lamang mag-isa niya ang tagapaglikha sa lahat ng mga nilalang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul Zumar ayat 62, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Allahu khaliqu kulli syai'. Ang Allah ang tagapaglikha sa lahat ng bagay. Ganoon din ang paniniwala na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagbigay ng biyaya sa lahat ng mga nilalang, nakabilang sa mga hayop, mga tao, at ano paman maliban sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul Hud ayat 6, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ibig sabihin, at walang nilikhang gumagala sa kalupaan maliban na lamang na nasa Allah ang panustos nito. Ganoon din sa Tauhidur Rububiyyah ay napapaloob dito ang paniniwala na siya ang Allah ang nagmamay-ari ng mga paghahari. Siya ang namamahala sa mga usapin ng lahat ng mga nilalang. Siya ang nagbibigay ng pagiging pinuno sa sino mang kanyang nais at siya ang nag-aalis nito sa sino mang kanyang nais. Siya ang nagbibigay ng karangalan sa sino mang kanyang nais at siya ang nag-aalis nito sa sino mang kanyang nais. Siya ay may kakayanan sa lahat ng bagay. Siya ang nagtatakda sa pagpapalitan ng gabi at ng araw. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratu Ali Imran ayat 26 hanggang 27, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qulillahumma malikul mulki
tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Anong ibig sabihin? Sabihin, O Allah, ang nagmamay-ari ng kaharian, ipinagkakaloob mo ang kaharian sa sino mang iyong nais at binabawi mo ang kaharian mula sa sino mang iyong nais. At pinararangalan mo ang sino mang iyong nais at ginagawa mong kaaba-aba ang sino mang iyong nais. Nasa iyong kamay ang lahat ng kabutihan. Katotohanan, ikaw ang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Pinangyayari mo na ang gabi ay pumasok sa araw, at pinangyayari mo na ang araw ay pumasok sa gabi. At binubuhay mo ang dati ay walang buhay, at pinapangyari mong mamatay, ang dati ay may buhay. At tinutustusan mo ang sino mang iyong nais nang walang takdang bilang usukat. Sa ayat na ito ay naging malinaw sa atin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga siya ang nag-iisang Panginoon ng lahat ng mga nilalang, ay hawak niya ang lahat-lahat sa atin. Pati ang paghahari. Ang mga hari dito sa lupa, nakuha nila ang paghahari dahil ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makuha nila ang paghahari. Subalit, kailanman naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na alisin sa kanila ang paghahari, ito ay kayang-kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din ang lakas at karangalan. Kung ito ay nakukuha ng tao, ang Allah ang nagbigay sa kanila ng mga ito. At kailanman gustong kunin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magagawa niya ito. Ilan na ba sa mga nilalang ang nagkamit ng lakas at kapangyarihan? Subalit, paglipas ng panahon ay kinuha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraang kanyang ninais. Siya ang nagbibigay ng dangal, ng lakas, ng kapangyarihan sa sino mang nilalang na kanyang nais pagbigyan nito, at siya rin ang kumukuha nito sa kanino mang kanyang nais. Ang lahat ng kabutihan na natatanggap natin, lahat ng yan ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang iba pa. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, anuman ang gusto niyang gawin sa kanyang mga nilalang, ito ay walang kahirap-hirap na kanyang magagawa dahil siya ang pinaka makapangyarihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinanggihan niya na siya ay mayroong katambal o kahati sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging hari. At tinanggihan niya rin ang pagkakaroon niya ng mga katulong sa pamamahala sa kanyang mga nilalang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sa Suratul Luqman, ayat 11, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Hada khalqullahi, fa'aruni mada khalaqal ladina min dunih. Ibig sabihin, ito ang nilikha ng Allah. Kaya't inyong ipakita sa akin ang anumang nilikha niyaong inyong mga sinasamba bukod sa Kanya. Ang maintindihan sa ayat na ito ay wala nang ibang tagapaglikha maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At walang sino man maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayanang ipakita ang kanyang nilikha.
dahil ang sino man maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kakayahang lumikha ng anumang bagay. Kahit ang pinakasimpleng nilalang ay hindi ito kayang likhain ng sino man maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din ay nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakaunang surah sa banal na Quran, at yun ay ang Suratul Fatiha, na siya lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Fatiha, ayat number 2, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng mga daigdig. Pag sinabing Al-Alamin o mga daigdig, ito ay tumutukoy sa lahat ng mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dinedeklara ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bersong ito na siya lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumatanggi na mayroong nag-iisang Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay, sinasabi lamang nila ito sa kanilang mga dila dahil sa kanilang pagmamataas at pagtanggi sa katotohanan. Subalit, ang kanilang mga puso ay umaamin na mayroong nag-iisang tagapaglikha na lumikha sa lahat ng bagay. Dahil ang tinatanggap ng matuwid na pag-iisip ng tao ay kapag mayroong nilalang ay nararapat lamang na mayroong lumalang. Isa sa mga halimbawa nito ay si Firaun, ang naging kalaban ni Propeta Musa alayhi salam. Si Firaun ay nasaksihan mismo ng kanyang mga mata ang 9 na ayat o mga palatandaan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Firaun ay natitiyak niya sa kanyang puso na ang mga ito ay galing talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang tagapaglikha. Subalit dahil sa kanyang pagmamataas, sa kanyang pagmamalaki, at pagtanggi sa katotohanan, ang pinapahayag ng kanyang bibig ay ito ay hindi galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ito ay isa lamang sihir o salamangka. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa Suratul Isra ayat 102, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Ibig sabihin, siya, si Musa, ay nagsabi, katiyakan, nababatid mo na walang ibang nagpapahayag o nagbaba ng mga ayat. Kapahayagan na ito maliban sa Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan bilang malilinaw na katibayan. Ibig sabihin ay sinasabi ni Propeta Musa alayhi salam kay Firaun na nababatid ni Firaun sa kanyang puso na walang ibang nagpadala ng mga ayat na yon o mga palatandaan na yon ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa Allah. Ibig sabihin ay si Firaun, bagamat tinatanggihan niya ang mensahe ni Propeta Musa alayhi salam, at kung mayroon siyang nakikitang mga palatandaan na ibinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggihan niya ito at sinasabi niyang ito ay salamangka. Alam ni Propeta Musa alayhi salam na ang puso ni Firaun ay umaamin na ito ay galing nga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakamaraming mga nilalang ang Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanilang pagpapahayag ay sinasabi nila sa pamamagitan ng kanilang mga bibig na walang tagapaglikha.
Subalit ang kanilang mga puso ay umaamin na mayroong nag-iisang Panginoon na tagapaglikha. Sa isa pang berso ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Naml ayat 14, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Ibig sabihin, at kanilang tinanggihan ang mga ito, sanhi ng kamalian at pagmamataas at katigasan ng loob. Samantalang ang kaibuturan ng kanilang mga sarili ay umayon dito. Ang ayat na ito ay isa ring patunay na mayroong mga nilalang ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapahayag nga na walang Panginoon, subalit ang kanilang mga puso ay nakatitiyak na mayroon. Ito ay dahil sa isang punto na ang nilalang ay hindi maaring lumitaw nang walang lumalang sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang banal na Quran sa Surah At-Tur, ayat 35 hanggang 36, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, Am khalaqus samawati wal arda, bal la yuqinun. Ibig sabihin, o sila ba ay nilikha mula sa walang pinagmulang bagay? O sila ang mga tagapaglikha ng kanilang mga sari-sarili? O sila ba ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan, bagkus sila ay walang katiyakan sa paniniwala? Sa ayat na ito ay pinapaunawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang bagay ay hindi pwedeng lumitaw na lamang na walang nagpalitaw nito. Ang isang nilalang ay hindi pwedeng malikha nang walang lumikha nito. Kaya nga't nagtatanong ang Allah subhanahu wa ta'ala upang makapag-isip-isip ang mga tao na tumatanggi sa pagkakaroon ng tagapaglikha. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ibig sabihin, sila ba ay lumitaw na lamang mula sa wala nang walang nagpalitaw sa kanila? Sila ba ay nalalang nang walang lumalang sa kanila? Kaya tanungin natin yung ating mga sarili. Matatanggap ba ng ating matuwid na pag-iisip na ang isang bagay ay kusa na lamang lilitaw na walang nagpalitaw sa Kanya? Ang isa pang tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makapag-isip-isip ang Kanyang mga nilalang na tumatanggi na mayroong tagapaglikha, Am khalaqus samawati wal ard. Ibig sabihin, o sila ba ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan? Ibig sabihin, ang mga bagay na naririto ngayon ay sila ba ang lumikha sa kanilang mga sarili? Tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ang lumikha sa ating mga sarili? Kung tayo ang lumikha sa ating mga sarili, ay ibibigay na natin sa ating mga sarili ang itsura na gusto nating maging ganoon tayo. Pero hindi ganon. Mayroong lumikha sa atin at siya ang nagpasya kung anong itsura ang ibibigay sa atin. Kaya't ang punto dito, ang isang nilalang ay hindi matatanggap ng matinong pag-iisip na ito ay lilitaw na lamang na walang lumalang sa kanya. At hindi rin matatanggap ng matinong pag-iisip na ang nilalang siya ang lumalang sa kanyang sarili. Bagkus kung pag-iisipan ito ng isang taong mag-iisip ng malawak, ay mauunawaan niya na mayroong lumikha sa mga nilikha. At ang lumikhang yun ay nararapat lamang na walang lumikha sa kanya. Bagkus wala siyang simula at wala siyang katapusan.
Ibig sabihin ay noong wala pa ang mga nilalang, ay mayroong tagapaglikha na walang lumikha sa Kanya. Walang simula at walang katapusan. At yun nga ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala sa Kanyang mga nilalang sa pamamagitan ng mga sugo at ng mga propeta. Ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga iyon ang mga banal na kasulatan upang ipaalam sa atin na Kanyang mga nilalang na Siya ang lumalang sa atin. Kaya't ang nararapat nating gawin ay wala tayong ibang kikilalanin na tagapaglikha, nagmamay-ari, tagapagtustos at tagapamahala sa atin ng mga nilalang maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang kahulugan ng Tauhidur Rububiyyah. Isang mahalagang punto na dapat nating malaman. Ang tatlong uri ng tauhid ay kailangang tanggapin ng isang tao upang siya ay maging ganap na Muslim. At kung alin man sa tatlong uri ng tauhid ang tanggihan ng sino mang tao, siya ay hindi magiging Muslim, bagkus siya ay kabilang sa mga hindi sumasampalataya. Ang Tauhidur Rububiyyah, hindi yan tinanggihan ng mga hindi sumasampalataya sa Makkah doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung matatandaan natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak sa Makkah. At sa kanyang kapanahunan, ang pangunahing relihiyon ng mga tao sa Makkah ay ang paganismo. Sumasamba sila sa napakamaraming mga ribulto. Ang ibang mga ribulto ay nasa loob ng Kaaba, ang iba naman ay nasa labas ng Kaaba, maliban pa sa mga nakakalat sa Arabian Peninsula na mga ribulto. Ibig sabihin, ang nadatnan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangunahing relihiyon ng mga tao sa kanyang lugar sa Makkah ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga taong iyon ay hindi nila tinatanggihan ang Tauhidur Rububiyyah. Ibig sabihin, kung tatanungin ang mga taong iyon kung sino ang nag-iisang lumalang sa mga nilalang, ang isasagot nila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi ito sapat upang sila ay maging Muslim. Dahil kailangang tanggapin ng isang tao ang tatlong uri ng tauhid upang siya ay maging Muslim. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sa Suratul Ankabut, ayat 61, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara layakulunna Allah fa anna yufakun. Ibig sabihin, at kung sila ay iyong tanungin, sino ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan at ang nagtalaga sa araw at sa buwan? Katotohanan sila ay magsasabi, ang Allah. Kung gayon, paano nga bang sila ay nalinlang? Ang tinutukoy sa ayat na ito ay yung mga hindi sumasampalataya sa Makkah sa pagsisimula ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag sila ay tinatanong kung sino ang lumikha sa lahat ng bagay, sino ang nagtalaga sa araw at buwan, ang isasagot nila ay walang pag-aalinlangang ang Allah. Ibig sabihin, bagamat sila ay sumasamba sa mga ribulto, sa napakamaraming ribulto, ay umaamin sila sa Tauhidur Rububiyyah o sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging tagapaglikha, sa kanyang pagiging hari, sa kanyang pagtustos sa kanyang mga nilalang, at sa kanyang pamamahala
sa lahat ng mga nilalang. Hindi yan nila tinatanggihan. Subalit, hindi ito sapat upang sila ay maging Muslim. Ang labis nilang tinanggihan ay ang Tauhidul Uluhiyya o ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagiging karapat-dapat na sambahin. Dahil nga sila ay sumasamba sa napakamaraming mga Diyos-Diyosan at dito nila kinalaban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Tauhidur Rububiyyah, hindi nila sinalungat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit pagdating sa punto na ang dapat lamang sambahin ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito na nila kinalaban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi nila matanggap na ang Allah lamang ang karapat-dapat na sambahin at ang mga ribulto na sinasamba pa ng kanilang mga ninuno ay hindi dapat sambahin. Kaya't doon nagsimula ang pagperwisyo nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang pamamaraan. Ito ang tungkol sa Tauhidur Rububiyyah at nawa ay naging malinaw sa atin ang kahulugan nito at nawa ay dagdagan pa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaalaman. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.